Okay guys, meron kaming sikretong sasabihin sa inyo, no? Wala ng interview, picturean ka lang. For some, hihingan sila ng gastos ng pera. Click na click yan dito sa Singapore. So this is called the robot barista. Okay guys, so nakabalik na tayo ngayon dito, no, sa Changi Airport, and we are now approaching the Jewel. Okay, so actually pag nasa airport ka guys, sari-sari na, no, sari-saring pakiramdam na yung mararamdaman mo. So una, uuwi ka na. Pangalawa, iiwanan mo na yung Singapore. And pangatlo, may excite ka na, no, kung ano ba yung next na gagawin ninyo. So again guys, for your information, we are only doing our layover here, no, in Singapore, and approximately 18 hours only of that layover yung ginawa natin here in Singapore. So yung last remaining 3 or 4 hours natin is going to be allocated for, yes, Changi Airport. Changi Airport offers a lot of things, a lot of fun things, no, surprising things, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino, no, na sanay sa normal, no, na airport. And feeling ko even that 3 hours is even not enough for us to, you know, somehow check kung ano ba yung nasa loob, no. So unahin na natin tong Jewel. Okay? So tara, let's go. As always guys, no, yung terminals naman ng Changi Airport ay accessible through the use of MRT, buses, Grab, and taxi. So in our case, since meron pa tayong mga ginagamit, no, na card, ang pinakamabilis na way to go there is really through the use of MRT. So itong dinadaanan natin ngayon is the connecting bridge between Terminal 3 and Jewel. Kung di ako nagkakamali, diba parang last time sumakay tayo ng train? Pero ngayon hindi muna kami sumakay ng train para at least mabigyan lang namin kayo ng kung ano ba yung nasa loob, no, ng mga ganitong klaseng connecting bridge between terminals to terminals. Yep. Hindi ko guys kung nakikita nyo, no, or nakita ba to sa my video, but that's already the Jewel terminal, or terminal ba tawag sa Jewel, or Jewel Mall na naka-connect sa Changi Airport. Okay, that way to the Jewel. Weather update lang tayo guys, no. Nung umalis kami sa Pilipinas, which is, you know naman, no, medyo malamig, medyo may hanging amihan. Dito sa Singapore, parang mga pa-summer na, no. So hindi siya kasing ganung lamig na nararamdaman natin sa Pilipinas. And we are here. We are now in Jewel Mall. Okay guys, so ngayon narating na natin ngayon, no, itong pinakasikat na attraction ngayon dito sa Jewel Mall sa Changi Airport. Yan, so for sure dapat natin mag-take dito ng pictures, no. Sobrang ganda lang guys, no. And siguro in another term na pwede mong tawagin dito, sobrang majestic yung pagkakagawa nila, yung pagkakaayos, no, ng mga plants, yung pagkaka-arrange, no, ng mga structure. Yan. So actually guys, merong train dito na dumadaan, no, sa middle nitong vortex, rainfall vortex ba tawag dito. Yan, meron dumadaan dyan sa gitna na yan na train. And kapag meron pa tayong chance later on, yan, pwede nating daanan yan, pwede nating sakayan yung train na yan para makita niyo din kung ano yung pinagkaiba niya kapag naglakad lang kayo from Terminal 3 and accessing it also through train. Okay?
So, lakad lang tayo guys, no? Naghahanap tayo actually ng kape. So, check natin saan tayo makakuha ng mas masarap na kape. Try natin guys itong Yakun Kaya Toast. So, nasa mga Kaya Toast. Here. Thank you. And you have to get your coffee already. So right now sa pag-ikot-ikot natin, nakakita tayo guys ng isang traditional and legit na Singaporean restaurant. So the restaurant is called Yakun Kaya Toast. This restaurant is also available and located in most places in Singapore. But of course since nasa airport ka, I think they've just thought probably na dapat may available din na traditional Kaya Toast or a traditional meal na matatagpuan mo dito sa Singapore. So right now, yun yung gagawin natin, okay? So this Yakun Kaya Toast is actually a set meal. So nakuha lang natin siya guys ng $6.30. So meron siyang 2 boiled egg, the toast, no? So it has butter, the Kaya spread, and of course the coffee. So itong mga condiments guys, like itong mga soy sauce, light soy sauce, white pepper, ito ilalagay natin to dito sa may egg, no? So sa Pilipinas meron naman ng ganito guys. So kumbaga hindi naman to sobrang unique lang dito sa Singapore. Meron na din tayo nito sa Pilipinas. However, of course, mas maganda na kakainin natin siya syempre sa may pinaka original location or kung saan nagmula itong Yakun Kaya Toast. So normally, ako on my side, ang una kong ginagawa is itong soft-boiled egg. So lalagyan ko lang siya guys ng white pepper, light soy sauce. Ayan. And this toast, i-dip natin siya dito. And then that's it. So we will be able to enjoy this already. So again, this is a traditional meal dito sa Singapore. Sobrang approved guys. So tara, kain na tayo. This one is so good because papansin mo guys matigas pa yung butter niya. And meron siyang Kaya spread. And then yung alat, anghang nung soy sauce and nung egg all combined together. So that's a perfect explosion in your mouth. Okay, so yung next naman natin guys na i-review sa inyo is itong kanilang coffee. Okay, yung traditional coffee nila dito guys, normally meron siyang laman na condensed milk. So let's try it. Yeah. So tingnan nyo guys kung ano yung itsura, no? Sobrang tapang niya. Pero because nagkaroon ka nga guys ng mix na condensed milk. So I would say sobrang binabalanse niya yung pait and init na makukuha mo sa isang kape. Toast tayo for Yakun Kaya Toast. Ito nasa likod pala namin guys. Sa tabi pala namin is a baggage storage. So ayan. So kung napansin nyo guys, yung last namin na video or vlog, nag-share kami sa inyo ng inputs na pwede nating gawin, lalong-lalo na kung gusto natin maging convenient yung pagka-travel natin dito sa Singapore. Okay? So, I think the price starts at 10 Singapore dollar or in peso, that's around 400 pesos. Nandito kami ngayon pala guys sa Tong Garden. Ayan. And itatry namin tong nila para mix and match, no. Mukhang actually masarap naman siya. I-mix-mix na lang natin, no. Marami pa silang mga binebenta na mga readily available. Oh, they also have this one pala. Meron silang mga mixed fruits. Meron silang dried guavas din and dried mangoes.
super fruit mix. Also 2. Yes, put together. Yeah. Black pepper. This one. Okay guys, meron kaming sikretong sasabihin sa inyo, no? Yung sikretong sasabihin namin sa inyo, ang bilis naming mabudol. Pag may mga nakita kami, no, na mga something na kakaiba, yung kakaiba in a sense that hindi namin siya nakikita sa sa Pilipinas. That to us parang parang ang sarap lang niyang bilhin and ang sarap lang niyang tikman. And again guys, don't get us wrong, no. So hindi siya ibig sabihin binibili naman namin lahat. And yung kasiyahan naman namin is not only about the luxury items. And kung napapansin nyo guys sa lahat ng vlogs na ginawa namin, hindi naman luxury items talaga yung namin, yung focus namin, no. It's more of really like the uniqueness of the product. So katulad nito, pakita ko nga lang. So katulad nito guys, nuts, mani, diba? Alam ko, napakababaw lang ng kaligayahan namin. Pero itong nuts na nakita kasi namin is only like $1.5. So magkano 'yun? Mga 60 pesos ang isa, no. So ayan, napabili si wifey kasi sabi ko nga, no, sobrang simple lang naman nung mga trip namin sa buhay. Okay? So yan yung sikretong gusto kong sabihin sa inyo. Okay, so we are still here guys, no, sa may Jewel, and meron silang location or area where you can do your early check-in, as you can see there. There's also itong mga machines, no, where you can also do your own mga self check-in mga activities. Meron din silang bag drop. Okay, the bag drop actually is only available for mga certain, no, na mga airlines. So in this case, nakita nyo Emirates, Scoot, Jetstar, AirAsia, Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines, and Qatar Airlines. So before ginagawa namin to guys, no, but again, as I've shared to you, today kasi wala naman tayong i-bag drop because yung mga bag natin, makikita na lang natin sila sa Bangkok kasi pinadiretso na natin doon. So yung dala lang namin na ngayon is really the mga shirts or yung mga toiletries na gagamitin namin while we are here doing our layover here in Singapore. Okay? So meron din silang early check-in kiosk. Thai Airways and Philippine Airlines. So yan guys, FYI, meron ding early check-in here ang Philippine Airlines. So kung kayo ay nag-travel using Philippine Airlines, yes, you can also do it here. So guys, time check right now is 2:45 and our flight is 5:30. Baka kasi mag-hold pa tayo sa oras guys So meron pang immigration and hindi natin alam, no, kung yung immigration mahaba and baka magkaroon pa tayo ng borelyaso sa flight natin. So diretso na tayo guys ng Terminal 1. We will do our check-in, our immigration pass, and then after that, babalikan namin kayo doon sa mga pwede nating ma-explore dito sa Terminal 1 transit area. Alright, so we will be back. A few moments later. Hi guys, so mag-ano muna tayo, magla-life update. Actually, okay, so hindi siya life update, travel update tayo guys. Okay, so katulad na sinabi ko sa inyo kanina, sabi ko, diba, lalampas muna tayo ng immigration and magmamadali tayo kasi baka ang haba ng pila. And to our surprise, kami na agad yung nasa pila. So technically guys, wala na silang, you know naman guys, diba, the Singapore is actually living in the future. Mga ano yan, mga kalinya yan ng mga Japan, yan. So wala na silang mga the old desk, no, na immigration, whereas i-interviewin ka nung ginawa mo sa kapupunta and all. So they're all now equipped with their automated clearance machines. So itong mga automated clearance machines or mga immigration machines is that ilalagay mo na lang yung passport mo, i-ask na lang yung boarding pass mo, and yun, that's it. Wala nang interview, wala nang pipicturean ka lang. For some, hihingan sila ng anong tawag doon, ng fingerprint. But in this case tayo, sobrang bilis lang. I think the whole process will only take you mga 30 seconds at to the max of 1 minute. Yung next natin na gagawin is mag-roam around lang tayo dito sa loob ng Terminal 1. And kung hindi ako nagkakamali guys, meron pa rin tayong access yata sa mga Terminals 2 and 3. But we will have to
confirm that once nakita na natin kung ano yung gate number nung flight natin. Kasi as of the moment, hindi pa namin alam eh. So, hahanapin muna natin yung yung information na yon para alam na natin kung babalik tayo and kung saang gate tayo pupunta. So, let's do that. Napadaan kami dito guys, no, sa WH Smith, and meron silang promo. So the promo is buy one and get one at the half price. So ibig sabihin, yung kapag nakabili ka ng isa, yung pinakamura, ililess siya ng by 50%. Okay? So I think this one is a good book. So para sa mga gusto magbasa dyan, yes, I think this one is also good. Parang ito lang yata siya, parang dito lang siya sa may area na to available, itong promotion na to. So hindi ko lang alam kung pwede din siya sa area na to. 7 Habits of Highly. So this one is at $27. Oh, merong copy ko na candy dito. The price is $2. This is world's number 1 coffee hard candy. Okay. Ito kasama din to guys sa doon sa books kanina na naka 50% yung pangalawang bibili ninyo. The Cat Who Thought Zen. Okay guys, nandito pa rin tayo sa Terminal 1. So while we are waiting for our flight, ito meron kami nakita na pwede din ninyong puntahan kapag gusto ninyo mag-shopping or mag-kill time. So dito sa Kids Time. Ngayon, so yung mommy, ayan na, meron siya isang set ng Play-Doh. Magkano siya? 26. Meron yung mga surprises. Which is all-in-all na bag. Ito, this is 3-in-1 kasi. So, meron na siyang laruan. Price nito guys ay $129. Gaganda ng mga toys, no? Yung mga toys nila guys, kung mapapansin mo, medyo iba yung assortment and wala tayong nakikitang ganito sa Pilipinas, at least on our side. Miniatures, no? Restaurants or house. Ito is like a fresh market. Ganda, no? Ganda ng pagkakagawa. This is a normal house. Kung kayo ay Pokemon fan, so meron din dito sila si Psyduck. So this one guys is naman, $24. So this is an airplane. Magkano to, Han? $21. So mga 800 pesos. Lately kasi guys, medyo nahihilig kasi ngayon sa mga eroplano si Paolo. So parang nalipasan na niya yung mga kotse-kotse. Medyo tapos na siya dyan. Nasa mga eroplano na siya ngayon. Naghahanap ngayon si wifey kung meron ba kami mabibili na mura-mura, no, na airplane toy. So sabi ko nga sa inyo guys, no, yung setup namin naming mag-asawa, hindi naman kami talaga mahilig sa mga mamahaling bagay. So yung mga mura lang, okay na kami doon. So isa sa mga nakita din namin guys, no, na unique dito din sa Singapore is itong Mo Friends. Bakit siya naging unique? Kasi bibili ka ng mga toys, no, itong mga stuffed toy nila. For example, to $19 and dadamitan mo sila guys. So, hindi natatapos doon yung gastos mo. Una, ito yung gagastusan mo. And gagastusan mo din yung mga damit nila. So, ayan, ang dami nilang damit, oh. So, marami sila actually, ayan, tingnan natin. Marami silang costume. Merong pineapple costume. Ang dami nilang costume. Diba? So, that's $18. Tapos, kung gusto mo ng ganitong costume, $14. O, ayan, diba? So, kung gusto mo talaga gumastos ng pera, endless yung possibility dito sa Singapore. So, ganyan yung magiging itsura nila. So, meron ka ng toys and customize mo sila however you want to do it. Gastos ng pera, yan. Click na click yan dito sa Singapore. Best seller sila na trunk. I think gusto natin bilhin before. Magkano ba to? Price is ito, $109. So, ito, 3,420. So, 7.9 each. Ayan. So, dito tayo guys ngayon sa duty free. Magtitingin-tingin tayo, no, ng mga
bagong pabango na pwede nating i-dream. So, ito yung brand ng pabango na yun. Le Labo. Le Labo. Le Labo. So, yun yung brand yun. Ayan. So, balang araw, makakabili din tayo nito. So, welcome guys. Nandito pa rin tayo ngayon sa Changi Airport. Pero this time, nasa terminal, ano ba to? Terminal 2 or Terminal 3, no? But, ito, may nakita kami dito guys, no? Na isang vending machine, pero they call it the robot barista. So, tara. Puntahan natin. Experience natin. So, this is called the robot barista. So, each coffee is $7. Saan ang gusto mong itry? Hazelnut milk, oat latte, pandan tea latte. Kids' favorite. Okay? Kids' favorite is $7. Hot. Okay. Add to cart. And then, view cart tayo. Check out. How would you like to pay? So, credit card. Ito, brewing. Order number 340. So, ito siya guys, 340. Scan QR code to release the drink, Han. Diba? So, welcome to the robot barista. Bango. So, trying the experience for $7. Magkano yan? 280 pesos. So, you're drinking the 280 pesos coffee through the use of this robot barista vending machine. If ever gusto mo ng sugar, although in this case, wala naman tayong sugar na need, no? So, kailangan lang natin ng takip. Try natin itong guys, itong kape na to. Okay, so ayan, maamoy mo, sobrang bango niya, no? And, yung foam nung kape, ibang-iba. Okay? Tikman na natin. Actually, mas maganda na wala siyang takip. Pero, para mas madaling lumamig. Panalo sa kape. Hindi, of course, hindi siya matamis kasi wala siyang asukal. But this one is already good. So legit siya guys, no? Para kang umorder ng totoong kape sa nagbabarista. And also mabango. Amoy na amoy mo talaga yung kape. Nice experience. So again, only here in Singapore. Bye!